na di ko naman ginugusto sa tuwing hinahawakan ako ni Val. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa kanyang lahat at iniwan siya ng ganoon kadali. Pinihit ko ang pinto ng study room pero nakalock ito. Kumatok ako ng ilang beses at kinain ko na ang pride ko para lang makausap siya. Pero hindi niya ako pinagbuksan. Naglakad ako papuntang terrace at napaiyak ako nang tinanggal ko ang takip sa painting na ginawa ko kanina. Ang mga ngiti namin na punong-puno ng kasiyahan, kaakibat naman ang nararamdaman namin ngayon. Nagpapahid ako ng luha ko ngunit ayaw pa rin tumigil hanggang sa napalakas na ang hikbi ko. Hindi ko kaya kapag galit siya sa akin, kapag hindi niya ako pinapansin. Bakit ako lagi niyang pinagbubunturan ng galit niya kapag pumupunta rito si Val? Ginusto ko bang maipit kami sa ganitong sitwasyon? Alam ko namang naduduwag ako tuwing sasabihin ko na kay Val ang totoo dahil ayoko siyang masaktan. Ngunit nais ko na talagang aminin sa kanya ang lahat. Napapahid ulit ako sa luha ko at tumayo para lumabas na sa room na to. Magalit siya kahit kailan niya gusto. Tatanggapin ko na ako may kasalanan ng lahat kung bakit lagi siya nagkakaganon dahil nga kasalanan ko. Natigilan ako dahil nakatayo siya sa likuran ko at nakatitig siya sa malaking painting na ginawa ko na nasa terrace at napatitig siya pabalik sa akin. Agad ako nag-iwas ng tingin at naglakad. Di ko siya tinignan nang hinawakan niya ako sa braso. Tinabi ko ang kamay niya at muling naglakad. Let's talk. Don't talk to me. Inis kong sabi sa kanya. Ang kapal na mukha niyang sabihin yun sa akin kanina habang nais ko siyang makausap kanina. No, we're going to talk. Ayoko nga sabi. Hindi ko mapigilang inila niya ako at tiyakap na mahigpit ngunit nagpumiglas ako at pinagsasuntok ko siya sa dibdib. Inis na inis ako sa kanya at gusto kong magwala. Buisit ka? Nanghina ako nang niyakap lang niya ako. Ako na lagi may kasalanan, hindi ba? Sige, aalis ako rito. Galit ka sa, hindi ba dahil hinawakan ako ni Val? Galit ka dahil di ko natuloy sabihin sa kanyang totoo. Inila niya ulit ako at niyakap nang makawala ako sa kanya. I'm so sorry, hindi ako galit sa'yo, wife. I am mad with myself. Tinulak ko siya at sinamaan ng tingin. Ang kapal na mukha mo para pagsara ko ng pinto. Belcher, kaya ko rin gawin yan sa'yo. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Muli na naman niya kasi akong hinila at niyakap. At sa pagkakataong to, hindi ko magawang makawala sa pagkakayapos niya. Sabihin mo ng lahat ng inis mo sa akin. Go on. Makikinig ako. Napairap ako sa kawalan at ang sarap niyang tuhurin. Hindi na ako nagsalita pa at talagang uminit ng gusto ang ulo ko dahil sa ginawa niya kanina. Sorry, mahal. Nainis ako ng sobra kanina. I really wanted to give him a punch. I'm sorry, please. Di naman ako galit sa'yo eh. Bitawan mo ko. No. Iiwan mo ako rito. Sabi mo kanina aalis ka. I won't let that happen. Bitawan mo ko, Hendrix. Hindi ako makahinga. Pinalawagan niya ang pagkakayakap niya sa akin pero hindi niya pa rin ako pinakawalan. Did you paint us, wife? Inirapan ko siya dahil parang di niya lang ako pinagsarahan ng pinto kanina. Naramdaman ko kasi ang excitement dun sa tanong niya tungkol sa paint na ginawa ko. Dirikit niya pa ang labi niya sa pisngi ko, di na siya kumiwalay pa. Naiinis ako dahil kapag galit siya, hindi ko siya makausap tapos ako, dinadaan niya sa lambing. Sorry na, please. Magkulong ka na dun sa study room mo, kahit wag ka nang lumabas kahit kailan. Napangisi pa talaga ang loko dahil sa sinabi ko. Iniinis niya talaga ako. Mamimiss mo ako kapag nangyari yon, mahal. Miss mo mukha mo. I love you too. Sinamaan ko siya ng tingin dahil sa sinabi niya. Ubod talaga ng kakapalan ang demonyong to. I'm sorry about earlier. Bati na tayo, wife, please. Makipagbati ka sa sarili mo. Bitawan mo nga ako. Ayoko, hindi kita bibitawan kahit hanggang bukas kapag sinusungitan mo ko. Talaga? Sino masungit sa ating dalawa? Lakas ng loob mong magsabing don't talk to me tapos gusto mo makiusap? Pwes, ayoko. Okay, I have no choice but to change you forever. Agad niya akong binuhat papuntang kama at sinugod ng halik. Tinulak ko siya ngunit ang higpit ng pagkakayakap niya sa akin at nakadagan pa siya. Natigilan ako na makita ang maliit na sugat sa braso niya. Don't mind it. Ngunit hinila ko pa rin ang braso niya. Ano to? Saan mo nakuha to? Wala to. Bati na ba tayo, wife? Sagutin mo ko, Hendrix. Napakamot siya sa batok niya at napatitig sa akin dahil inis ko siyang tiningnan.
Nasagi ko yung flower vase sa loob. Agad ko siyang tinulak at dali-daling bumaba ng kama. Wife, buksan mo ang pintong ito ngayon din. No. Agad ko siyang nilingon at napatungo ako sa kanya. Okay, huwag mo na akong kakausapin kahit kailan, Hendrix. Isipin mo na lang di mo ako nakikita sa bahay na to. Agad ako naglakad, ngunit hinila niya ako pabalik. God, you're making me like a puppy. Nakatinga lang sabi niya. Fine, bubuksan ko na. Agad niyang binuksan ang covered screen at nag-type ng code at bumukas naman ang pinto. Marahil nilock nito gamit ang passcode para hindi ko mapihit ang doorknob. Naglakad ako papasok, ngunit hinila niya ako at nanlaki ang mata ko sa kalat na nakikita ko sa buong study room niya. Nilingon ko siya at nag-iwas lang siya ng tingin. Napakamot siya sa kilay niya. Maraming basag na kristal sa sahig at ang iba pang mga gamit niya ay nakakalat din kung saang parte. Para may nagwalang demonyo sa loob at di malang ako nakarinig ng anumang ingay kanina dahil alam kong soundproof ang buong silid. Hindi mo ako pakikinggan tapos magwawala ka rito? Inis kong tanong sa kanya. I can't take it. Hindi ko siya masasapak. Naiinis ako. Wife! Hinabol niya ako nang agad ako naglakad palabas ng room. Sorry na. I have to lock the door dahil ayoko makita mo ako nagwawala. And I have to exit myself dahil ayoko makabitaw ng masamang salita sa'yo. I am really mad earlier and I didn't know how to control my anger. That's why pumasok ako ng study room. Naiinis ako, tinalhan ka na naman niya kasi ng bulaklak. Nakita ko sa sala. So kaya mo tinapon ang dalamang bulaklak para sa akin? Alam mong ikaw ang mahal ko. Gusto ko nang aminin sa kanyang lahat. Pero hindi ko na naman nasabi dahil dumating ka at alam kong galit ka na naman. So sorry. Don't hate me, makikinig na ako sa'yo, promise? Ato ka na magsasabi sa kanya ng lahat. Napaiwas ako ng tingin nang hawakan niya ako sa kamay at hinalikan ito. Hindi. Ako magsasabi sa kanya. Ako nakasakit sa kanya at hindi ka dapat madamay dito dahil ako ang gumawa ng desisyon na piliin ka. Don't say that. Di naman natin ginusto na masaktan siya. We just fell in love with each other. I'm still the one who stole you from him pero hindi ka naman niya talaga pagmamayari noon pa man. Hindi ba? Napabuntong hininga ako at napayakap na lang ako sa kanya nang hilahin niya ako papalapit sa katawan niya. Don't worry, wife. Sasabihin natin sa kanya ang totoo na magkasama. Kumalas siya sa akin at hinipo ako sa magkabilang pisngi. Bati na tayo, wife, ha? Huwag mo na akong aawayin. Napataas naman ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Ako po talagang mga away ngayon? Ang galing mo naman para ituro sa akin ang ginawa mo. Napatitig siya sa akin tila isang maamong tupa. Para hindi niya lang ako tiningnan na nakakapasok kanina at tila lalamunin niya na ako ng buhay. Ang sungit naman ng mahal ko. Galit ka ba talaga sa akin? Hindi ako galit. Ulitin mo pa yun ha. Sarap sa pakiramdam eh. Sarap mo sapakin. Inirapan ko siya kaya't napatawa siya sa sinabi ko. Natuwa pa talaga siya sa ginawa niya sa akin kanina. Pinagbangga niya ang tungki ng mga ilong namin at dinampian ako ng halik. Nakaka-inlove ka lalo, wife, kapag ganyan ka kasungit. You look so very beautiful when you're rolling your eyes. Ewan ko sa'yo. Sobrang lapad ng ngiti niya habang nakatitig sa akin at akala ko maiinis siya kapag sinungitan ko siya. Natuwa pa talaga. Mahal, let's see your work. Inila niya ako papuntang terrace at tinitigan ang painting na ginawa ko. Napalingon siya sa akin at tinila niya ako. Umupo siya sa chair at kinandong ako sa lap niya. Baby, that was so amazing. Sobrang ganda katulad mo. Napatitig din ako sa gawa ko at kahit ako nagandahan din. Lalo na't paboritong wedding picture namin to. Gift ko yan para sa'yo. I-surprise sana kita kanina kaso tinopa ka. Nakakainis ka kanina, mahal. Promise. Inigpitan niya ang pagkakayakap niya sa akin at hinalikan ako sa buhok. Sorry na, mahal ko. I'm so sorry, di din naman kita matiis eh. Sorry if I made you cry, wife. I just love you at ayoko may ibang nakakahawak sa'yo. Napatango ako sa kanya at tinilikan siya sa labi na siyang nakapagpatitig lalo sa akin. Naiintindihan ko. Tandaan mong ikaw lang mahal ko, Hendrix, at patuloy kong mamahalin. Yes, I will always remember that, Hannah, my wife. Nagkatitigan kaming dalawa at hindi ko makilala na kinikilig ako. Kinabit niya ang apelido niya sa pangalan ko. Ngunit agad ding nawala ang mga ngiti ko kaya nagtaka siya at napatitig sa akin. Sino si Doc Alice, ha? Sabihin mo sa akin at huwag ka na lamang magsinungaling. Napakunot noo siya sa akin ngunit maya-maya lamang napatawa siya sa gaya na inis ako.
Ano nakakatawa? Siguro palami mong kasama yun sa ospital ano? At sobrang naiinis na talaga ako ngayon. Sabihin mo na sa akin kaagad, kapag nagsawa ka na, huwag mo na lang akong lokohin. Mahina akong sabi at pinagpigilan kong huwag umiyak. Walang makakapantay sa'yo, kahit sino mang doktor at nurses sa ospital. Believe me that you're the most beautiful and sexiest lady that I have ever seen. Hindi ako interesado sa iba, promise. Maniwala ka. Subukan mo lang talaga. Subukan mo lang. Hindi ko lang susubukan, wife. Si Doc Alice, my boyfriend yun. Gago talagang value ni. Ewan ko ba't niya inaisipan na pinupormahan ko si Alice? Tiningnan ko siya sa mga mata dahil duda talaga ako sa mga babae ngayon. May mga babae kasing handang mangagaw at marinarang relasyon. Believe me, mahal, walang may lumalapit na babae sa akin kapag pumupunta ako doon. They're scared of my wife at wala akong kinakausap doon kapag wala namang meeting. Talaga lang ha? Nakataas kilay kong sabi sa kanya dahil duda talaga ako sa mga babae ngayon. May mga babae kasing handang mangagaw at marinarang relasyon. Believe me, mahal, walang may lumalapit na babae sa akin. You did not know how much I was crazy in love with you, woman. Kaya wag ka mag-isip ng kung ano-ano. I don't need anyone except you. Ikaw lang naman na nagpapaungol sa akin ng ganun kalakas, wifey. Kabastusan, Hendrix. Narinig ko pa ang pagtawag niya at niyakap niya lang ako at pinanggigilan. Mabuti na nga lang talaga at ang dati naming magkaayos kapag nag-aaway kami. Siguro kapag niya talaga ako papansinin ng ilang oras o kaya umabot ng ilang araw, umiiyak na lamang ako. Ewan ko ba hindi ko kaya kapag galit siya sa akin o hindi kaya nagtatampo. Ganon ko na siya kamahal kahit di ganong katagal ang pagsasama naming dalawa. Ito na yata ang tinatawag niyang tunay at wagas na pag-ibig. At kahit anuman ang mangyari sa amin, handa ko siyang ipaglaban. Mahal, let's go. Breakfast is ready. Napatawa ako dahil binuhat niya ako mula sa kama. Mahal, ibaba mo na ako. Baka mahulog pa tayo sa hagdan. No, trust me, wife. Mukha ba akong pipitsugin? Mas lalo akong napatawa dahil sa sinabi niya. Oo nga, napaka-masculine niya pero kasi madulas siya at sabay pa kaming mahulog. Wala ko nagawa kundi ang kumapit sa balikat niya. Pababa kami ng hagdan at pakiramdam ko katatapos ng nakasal namin para buhatin niya ako in a bridal way. Napatitig ako sa kanya at di ko maiwasang kiligin. Ang gwapo kasi ng asawa ko at pinagmamalaki ko yun. Dumiretso kami sa dining at nag-init ang pisngi ko dahil nakita kami ng ilang maid sa nadaanan namin mula sa sala. Nilapag niya ako isang chair at gumiti sa akin. See? Kaya kitang buhatin kahit ilang kilometro pa yan. Pagmamayabang niya sa akin. Talaga? Baka hingalin ka. Napataas kilay niya dahil sa sinabi ko. Nagtaka ako dahil yumuko siya tinoon ang bibig niya sa tenga ko. Hihingalin lang siguro tayo pareho, mahal, kung magbe-make love tayo habang buhat-buhat kita. Namula ako sa sinabi niya at di ko napigilang kurutin siya sa tagiliran. Bakit ba napakanote ng doktor na to? Alam mo ikaw, puro kabastusan yung nasa isip mo. Narinig ko ang pagtawa niya at tinaas baba niya pa ang kilay niya na tila nang aakit. What? Anong bastos doon sa sinabi ko, wife? Maang-maangan pang tanong niya. Maupo nga, Hendrix. Nagugutom na ako eh. Napangisi siya sa akin at hinagkan ako sa noo. Opo, eto na. Uupo na, mahal kong Hana. Inabot niyang ulam at nalagay ito sa plato ko, kasunod ay ang kanin. Ano pa, mahal? Tanong niya sa akin. Ayun, mahal oh, mukhang masarap. Turo ko sa kanya na dessert na graham cake. Mamaya na yan, it's not healthy. Kapag yan na mas nauna mong kainin, come here. Inawakan niya ako at pinatayo. Bakit? Takang tanong ko sa kanya. Come, sit here in my lap and I want to feed my wife. Napakunot noo ako at napangiti dahil siya na talaga ang pinakamaarting lalaki na kilala ko. Sumunod naman ako sa nais niya kasi kapag hindi talagang magtatampo na naman siya. Kagaya ng gusto niyang mangyari, sinubuan niya nga ako at syempre, ang sarap sa pakiramdam habang ginagawa niya ito sa akin. Napangiti siya na malapad dahil sinubuan ko rin siya. Hindi pa talaga siya nakontento at sinamahan niya pa ng halik ang bawat pagsubo niya sa akin. Where's my kiss? Napailing na lang ako dahil ang ibig niya palang sabihin, gawin ko rin ang ginagawa niya. Heto na, Dok. Huwag ka na magtampo. Inalikan ko muna siya bago sinubuan. Kapwa kami napatawa dahil sa ginagawa namin. Mukha na kaming mga timang pero hindi kami maintindihan ng mga tao. Hindi naman in love.
Maybe we look so weird but we can't help it. We're in love with each other. And here is the kiss for my lovable wife. Sinamaan ko siya ng tingin dahil ang tagal bago niya pakawalan ng mga labi ko. Ang usapan kasi namin dapat smack lang. Narinig ko pa ang pagtawa niya dahil sumimangot ako. Wife, kapag nagmana siya magiging anak natin, I'm pretty sure sobrang ganda at adorable niya. Ewan ko sa'yo, may pinag-usapan tayo ah. Smack lang, 'di ba? Yes, mahal, but I can't help it. Stop complaining, my wife, dahil kapag nagreklamo ka pa ulit, hinawi niyang buhok ko at lumapit sa tenga ko. I will strip you here and I will make love to you. Diyos ko, alam ko namang inaasar niya lang ako. Pero ewan ko ba kung bakit naaasar din ako sa kanya. Lalo na kapag ngiting-ngiti siya sa akin. Feeling ko kailangan kong patulan ng demon doctor na to. Huwag mo akong hamunin, Doc, dahil baka hindi mo ako kayanin. Napangisi siya dahil sa sinabi ko. Really, ha? Lumalaban ka na? Okay, let's see. Nanlaki ang mata ko nang sinandal niya ang likod ko sa table at binuka ang dalawang hita ko kaya ang kalabasan, nakakandong ako sa kanya na nakaharap. Hoy mahal, joke lang yun. Tumigil ka nga ba kami pumasok na maid, nakakahiya ka? Come on baby, inahamon kita ngayon. Naitulak ko siya ngunit di ako makawala sa kanya dahil na-trap ako ng gusto. Naparanok ako dahil nawala ang ngiti niya at naramdaman ko na lang ang mainit na haplos niya sa likod ko. Muntik akong mapaungol nung yakapin niya ako at sinubsob ang mukha niya sa dibdib ko. God, damn this demon, he is making me crazy. Drex, I tried to stop him pero napaigtad na ako nang maramdaman ang mainit na dila niyang dumadampi sa balat ko. Maya-maya'y umakit to papuntang leeg at napasabunot ako sa buhok niya. I can't resist his charm, kaya nung inangkin niya ang mga labi ko hindi na ako tumanggi pa. Nalikan ko siya pabalik at nawala na kami sa sariling isip. Nais ko siyang pigilan at itulak dahil naalala kong nasa dining pala kami, ngunit hindi ko nagawa. Bawat ritmo ng paghalik niya sumasabay ako. Di na rin normal ang tibok ng puso ko.